DYSP Super Radyo. Saksi sa DYSP Saturday Edition. Hatid sa inyo tuwing araw ng Sabado. Samahan si June Visor Bantaculo, ang inyong saksi sa mga bagong-bago, gising na buhay na mga balita. Dapat totoo. Sabayang mapapakinggan sa DYSP Super Radio at via Facebook Live sa Super Radio Palawan FB page. Saksi sa DYSP Saturday Edition. Labanan ng fake news. Dapat totoo. Magandang umaga. Magandang umaga, Puerto Princesa. Magandang umaga, lalawigan ng Palawan. Ikapito sa buwan ng Pebrero 2026, mga kapuso. Gising na. Magkape na, mga kapuso. Sa mga kapuso natin na naghahanda ng kanilang umagahan, magandang umaga po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga nanay, sa mga ilaw ng tahanan na kapag maagang-maaga, gising na para maganda ng makakain ng pwedeng merienda. Masarap na merienda. Ano bang masarap na i-partner sa kape? Ang mainit na pandesal, o kaya meron kayong puto, o kaya kung mayroong katatapos lamang ng mga handaan, may natira pang biko. No, lalo na yung tutong ng biko partner sa kape. Nako, the best niya, mga kapuso. Kamusta yung ating mga kababayan dyan sa Northern Palawan? Mabuti na lang humina po ang bagyong Basyang. Hindi nagdulot ng malaking epekto dyan sa mga kababayan natin sa Northern Palawan, lalo na sa Calamian at sa Cuyo Group of Islands, mga kapuso. Siyempre kapag bagyo, hindi po maiwasan na magdulot po ito ng pangamba sa ating mga kababayan. Yung shoreline nga lang, yung mga LPA na naranasan natin last year, talagang nagdulot ng mga pagbaha, matinding ulan, mga kapuso, no, ang ibinuhos. Mabuti na lang sa Basyang, hindi ganon kalakas yung hangin at hindi ganon kalaki yung epekto. Pero sinusubukan po nating makipag-ugnayan sa pamalaang bayan ng Cuyo. Kaya nga lang hindi sumasagot si Mayor Andoy. Busy yata si Mayor Andoy. Yung binigay niyo pong number, Mayor, ng MDRRMO Cuyo, cannot be reached. Siyempre kapag MDR, dapat hindi yan, dapat laging nakokontak yan po, ha? Yung number na yan. Siyempre, may epekto o wala man ang bagyo sa inyo, maganda pa rin malaman kung ano yung mga naging paghahanda ninyo at kamusta yung ating mga kababayan. Ha? Magandang umaga sa mga kapuso natin dyan sa bayan ng San Vicente. Kamusta na po yung mga kalsada na naandyan po? Nandyan yung mga isinasaayos. Nakaraan may mga picture o mga video na pinopost si Kagawad LC Ledesma. Talagang tuloy-tuloy na pala yung ginagawang pagsasaayos ng kalsada natin dyan sa Diyos ko, po ba yan, Kagawad? Talagang updated si Kagawad. Talagang tinututukan ni Kagawad LC itong ginagawang pagsasaayos ng kalsada sa Barangay Karuray. No? Siyempre, yung ating mga kababayan hindi rin maiwasan na pinupuna yung mabagal na aksyon. Pero ngayon, mabilis naman yung action. Nagkataon lang talaga na siyempre yung mga heavy equipment kailangan pa yung hiram-hiramin, mga kapuso. No? Magandang umaga kay Sir Del Aniscal. Good morning po, sir. Kamusta po kayo? Mamaya makipag-ugnayan pala tayo sa Pag-asa. No? Bago ang lahat, mga kapuso, papakilala ko lang ang aking mga kasama. Talagang napaka-energetic. Magandang umaga sa ating mga kasama ngayong umaga, si Super Leylin Agnas Saranilla. At syempre sa bahaging technical, Super Rene Olape. Magandang umaga, mga kapuso. Saksi Saturday Edition na. Ako inyong kapuso, June Visor Bantaculo, para sa malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan
Narito ang mga balitang walang kinikiligan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang. Saksi sa DYSP. Naging isang low pressure area na lamang ang bagyong Basyang habang patuloy na kumikilos sa pakanluran sa Sulusi. Huling namataan ng LPA sa layong 105 kilometers timog silangan ng Cuyo, Palawan. Wala nang nakataas na wind signal sa anumang bahagi ng bansa. Subalit inaasahan pa rin ang mga pag-ulan sa ilang lugar dahil sa epekto ng LPA. Una rito ang bagyong Basyang ay naglandfall sa Surigao del Sur, Northern Mindanao bago dumiretso sa Visayas at sa Cahuina. Kasalukuyang kumikilos ito pakanluran sa bilis na 25 kilometro kada oras. Bagamat hindi nabanta ang malakas na hangin, pinapayuhan pa rin ang mga residente sa Cuyo, Palawan at kalapit na lugar na mag-ingat sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Bantay Panahon! Sa Western Visayas, Negros Island Region, Palawan, kabilang ang Calayan Islands at ang Occidental Mindoro ay makakaranas ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dahil sa LPA. Ang Eastern Samar ay makakaranas ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dahil sa LPA. Ang nalalabing bahagi ng Visayas ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulupulong mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dahil sa localized thunderstorms. Ang Visayas, Palawan kasama ang Calayan Islands at Occidental Mindoro ay makakaranas ng katamtaman hanggang sa malakas na hangin na may katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. Bantay Bagyo! Magandang umaga kay Sir Jovan Cadlaon. Good morning po, sir. Alamin lang natin, no? Baka makontak mo lang Super Lay, yung Pag-asa. Mustahin lang natin kung ngayong humina na po ang bagyong Basyang, makakaranas ba tayo ng mga pag-ulan? Lalo na medyo kaninang umaga, makulimlim ng ilang area natin. Malaman lang natin mga kapuso, lalo may mga lakad bukas, yung may mga activities po. Hoy, bukas mga kapuso, no, simula na po ang pagbubukas ng palarong panlalawigan dyan sa bayan ng Bataraza. Ang problema, wala tayong makausap sa Department of Education. Pero kanina kagabi kausap natin si Ma'am Grace Estefano, pero sabi niya aalamin niya pa kung sino po pwede nating makuna ng impormasyon sa mga paghahanda ng Schools Divisions of Office ng Palawan, SDO Palawan, sa gaganapin pong Provincial Meet 2026 dyan sa bayan ng Bataraza. Kumusta po yung ating mga atleta? Sigurado excited na yung ating mga atleta sa mga gaganaping mga event mga kapuso, no? Sa palarong panlalawigan. Diyan pa lang po susubukan na ang inyong pagpapakitang gilas, pagpapamalas ng inyong mga talento sa iba't ibang mga laro. Yan man ay athletics, yan man ay basketball, volleyball, softball, baseball, at ano pa mga laro? Taekwondo, yan, boxing. Malaman din natin dahil sa mga palarong pambansa, tinutulak ng Ay naku, wala. Sige, kung walang pag-asa, diretso na lang tayo, Ma'am Leia. Diretso na lang tayo mga kapuso sa iba pa nating balita. Super Radio Puerto Princesa DYSP. Ito ang balita. Inaasahang magpapatupad ng bahagyang taas presyo sa produktong petrolyo ang ilang kumpanya ng langis sa susunod na linggo. Ang pagtataya ng Department of Energy sa base sa 4 na araw na kalakalan, posibleng umabot sa 30 centimos ng madadagdag sa kada litro sa presyo ng diesel at 5 centimos naman ang kada litro sa presyo ng kerosene. Samantala, aabot naman sa 10 sentimo kada litrong inaasang rollback sa gasolina
Ang pinal na presyo ng produktong petrolyo ay anunsyo sa araw ng Lunes at ipatutupad naman kinabukasan araw ng Martes. Ayon sa Department of Energy, ang dagdag bawas sa presyo ng langis ay bunsod sa nagaganap na tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Saksi sa DYSP. Ay, may good news ang city government para sa ating mga garbage collector, street sweeper at traffic enforcer ngayong taong 2026. Yan po mga kapuso ay dahil po sa taas sahod na simula ngayon 2026 ang hatid ng pamahalang lungsod ng Puerto Princesa para sa mga nabanggit nating mga empleyado. Para sa mga street sweeper, garbage truck driver, garbage collector, traffic enforcer bilang pagkilala sa kanilang dedikasyon at kabayanihan sa trabaho. Tataas na mula sa 369 pesos hanggang 639. Wow ang arawang sahod ng mga garbage collector at street sweeper. Ibig sabihin makakatanggap na sila ng 16,614 kada buwan. Basta't may kumpleto ang pasok kumpara sa dating 11,070 pesos kada buwan. Napakaganda niyan mga kapuso. Tataas na, mayroon ng 630 na ng arawang sahod ng ating mga garbage collector, mga garbage truck driver at street sweeper na mga kapuso. Talagang malaki na, 16,614 ang kanilang monthly salary. May dagdag sahod din ang garbage truck driver kung saan mula sa 392 ay magiging 678 na kada araw ang kanilang sweldo. Samantala, angat mula naman sa 466 hanggang 812 pesos kada araw ang sahod ng mga traffic aid 2 ng mga City Traffic Management Office. Meron na po kayong kabuuan yung mga traffic enforcer natin sa kalsada, napakainit pero andyan sila. Magkakaroon na kayo ng buwan ng sahod na 21,112 mga kapuso. Laki na ng sahod ng mga enforcer natin. Mula po yan sa dating sahod nila na 13,980 na kada buwan. 13,000 pesos 980. Pagkakaluban naman ng mga traffic aid 1 ng 720 kada araw o 18,720 kada buwan mula sa dating 415 kada araw na 11,070 kada buwan. Congratulations. Napakagandang balita ito mga kapuso para sa ating mga street sweeper, mga traffic enforcer, garbage truck collector at garbage truck driver pala at garbage collector mga kapuso. Congratulations. Nako, magandang tulong ito dahil napakamahal na po ng presyo ng bilihin. At syempre, yung presyo pa na ng produktong petrolyo ay tuloy-tuloy yung mga pagtaas mga kapuso. Magandang umaga muna. Magandang umaga, kapuso. Kapusong Jun, shout out sa aking kapuso dyan sa Dumaguete City at sa ating mga kapwa Palawenyo. Ingat at sana ligtas tayong lahat sa kasalukuyang bagyong Basyang. Humina na po. At panawagan din sa city government, naway mas-cement na po ang kalsada dito sa amin sa Purok Gumamela Sentro. Nasa gitna na dumadaan ang runoff water at mga septic waste. We are suffering this for more than a decade. Yan, maraming salamat po kapusong Jun. Mula po yan kay Sir Rodolfo Agbunag Flores II. Sir, maraming salamat po sir. Sana nga masemento na yan. Good morning din po kay Relly Di Guzman. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Mamaya mga kapuso, ating babalikan ipa pa nating mga balita, ating mga talakayan sa araw na ito mga kapuso. Oras, grab ng alas 8:28 ng umaga.
Ay, kaya na nabanggit lang natin tungkol doon sa paghahanda sana ng ating mga manlalaro. O paghahanda ng city, provincial DepEd para sa ating gagawing palarong palalawigan. Kasama na kaya yung mga laro para sa weightlifting, lalo na po sa palarong pambansa, sinusulong na po, sinasali na ang weightlifting dahil po yan sa naging effort din ni Heidelin Diaz, diba? Ang ating pong Olympic gold medalist na si Heidelin Diaz ay talagang gusto niya isama na sa mga palarong pambansa at sinusulungan na sana sa mga palarong palalawigan na isali na ang weightlifting, mga kapuso. Dahil dito, tiyak makakakuha tayo ng mga gold sa Olympic. Kasi mahirapan, sa totoo lang, hirap makakuha ng gold kung tayo pinipilit natin yung larong basketball, yung larong volleyball. Volleyball kahit pa paano, malakas-lakas pa eh. Pero yung basketball, ayan, tatangkad ng mga kalaban natin dyan sa Olympics, no? Yung USA pa lang, mga powerhouse team niya, mga kapuso. Bueno, wag po kayong bibitiw. Ating mga nakikinig sa radyo, standby lamang, magbabalik tayo alas 8:30 na ng umaga. Mga kapuso, nasa kabilang linya na po natin si Mayor Andrew Ong ng Bayan ng Cuyo. Kamustahin lang po natin yung naging paghahanda nila. Bagaman humina na ang bagyong Basyang, yung naging paghahanda ng lokal na pamalaan ng Cuyo. Magandang umaga, Mayor Andoy, sir. Live po tayo sa GMA Super Radio Palawan. Si June Bantaculo po ito. Magandang umaga naman po sa lahat ng mga Palawenyo at lalo na sa munisipyo ng Cuyo. Yon, maraming salamat po, Mayor, sa pagtanggap po ng aming tawag. Unang-una po, kamusta po yung naging paghahanda natin sa Bayan ng Cuyo? Lalo na isa po nakataas po yung isang Cuyo sa nakataas ang wind signal number 1 para po sa bagyong Basyang, Mayor Andoy. Okay naman po eh. Opo, wala po. Hindi na po kalakasan, walang ulan ngayon sa Bayan ng Cuyo. Wala namang naitalang na-stranded sa ating mga kababayan, Mayor? Sa stranded, wala. Siyempre, mga bangka na hindi man na nakabalik sa kanilang mga pinupunta, lalo sa mga isla, ay nandun na sa Bayan ng Cuyo. Ang hindi pinapalawat ng ating Coast Guard Station. Opo, bago po yung natunugan po natin na inaasahang dadaan sa Cuyo ang bagyo, ano po yung mga inilatag nating mga paghahanda, Mayor Andoy, sir? Nakapagbigay na po kami ng letter sa mga barangay, lalo yung mga barangay na may coastal area. May advice na po sila, advisory na kung sakali lumikas, ay aming kung pagkukunin. Pero kahapon, nag-meeting yung aming EOC at saka IMT sa preparasyon para sa bagyong Basyang. Bago lumabas yung after nung matapos yung meeting, may lumabas na bulletin na bago na ang ating bagyong Basyang ay naging low pressure area na lang, hindi na po talagang malakas. At least nawala kami ng kaba at siyempre sa mga kababayan namin maging safe naman, wala na rin low pressure na rin ang bagyo. Opo, sakali namang dumating ang bagyo sa atin, sir, yung ating pong LGU may mga nakahanda naman ng mga supply ng mga pagkain at ayuda para sa ating mga kababayan, sir, kung sakali sa mga inaasang mga bagyo, sir? Ready po kami. Bago pa yung low pressure na yan, yung ibig sabihin yung paraan sa bagyo yung rota pa Cuyo, ready na po kami sa mga pambigay sa mga residente na tatamaan ng bagyo. Ready na po yung aming MSWD kasama yung aming MDR. Opo, yung sa mga nakalipas na bagyo dyan sa Bayan ng Cuyo, sir, kamusta naman na lahat na rin po ba naabutan natin ng tulong at lalo na yung may mga nasirang tahanan na Mayor Andoy, sir? Yung lahat po ng mga kababayan ko yung nabigyan. Hindi po lang yung malapit sa may mga facility totally. Kami po nagbigay mga goods sa aming mga kababayan. At lalo na yung national government ay nagbigay din ng natamaan ng bagyo, lalo yung partially nasira yung bubong, mga bahay, at saka yung totally ay nabigyan po ng ating national government sa tulong ng ating pamahalaan. Ayun, okay po. Maraming salamat. Lipat lang ako ng konti, Mayor Andoy. Lalo na ngayon po ay mayroon tayong palarong panlalawigan sa Bayan ng Batarasa. Kamusta na po yung mga paghahanda ng ating mga atleta mula sa Bayan ng Cuyo, sir?
siyempre hindi namin kumpleto yung aming dala kasi siyempre laki yung gastusin. Kami ay sasakay pa ng barko, gastos na agad, papunta doon sa bayan ng Batarasa, sa sasakyan gastusin. Pero at least sa pakipag-partisipasyon sa ating pamahalaan panlalawigan para sa provincial meet, nandun na naman sa Batarasa ang mga atleta. Laban po, kahit konting athlete, delegation namin, laban po. Ayun, ako, medyo nga, kaya nga naman po talaga napakalayo pa ng Kuyo at wala po bang in-offer na tulong mula sa provincial government natin para dagdag man lang sa mga pamasahe at allowance po ng ating mga atleta, Mayor? Meron po, bigay naman yung ating mahal na provincial government, pero siyempre sa training pa lang, lahat po ng gastos hindi lang kaya, pero ang aming munisipyo ay sa tulong din ng lahat po na mga individual ay nagbigay-bigay din para sa ating atleta para dalawin sa delegasyon sa Batarasa. Okay, maraming salamat po, Mayor Andoy, sir. Ang inyo na lang pong mensahe sa ating pong mga kababayan dyan po sa bayan po ng Kuyo. Okay, maraming salamat po. Laban po, bayan ng Kuyo. Laban para sa makakuha naman tayo ng gold. Kahit po paano, kaya tayo kumuha kahit mga ilang piraso lang. Maraming salamat po at magandang umaga, Mayor. Mabuhay po kayo, sir. Salamat. Mga kapuso, si Mayor Andro Andoy Ong ng bayan ng Kuyo. Ayan. Talagang napakaganda na may mga paghahanda kaagad yung ating mga lokal na pamalaan. Pagdating, hindi pa man dumarating yung bagyo, inaabisuhan na agad yung ating mga barangay pagsasagawa ng mga preemptive evacuation. Pero mabuti na nga lang, napakabuti po ng Panginoon mga kapuso dahil humina agad ang bagyo at hindi natin naramdaman. May mga konting ulan-ulan lamang sa ilang mga lugar at hindi na katulad ng dati na low pressure pa lang, talagang ramdam na natin yung hagupit mga kapuso. Yung mga shoreline, nakakadala yung mga shoreline, no? Dati yung shoreline, yung mga LPA, halos di pinapansin ng ating mga kababayan. Pero nung nakalipas na taon, grabe, LPA pa lang, shoreline, papabaha na yung ating mga lugar. Pero ngayon sa bagyo, puti na lang mahina itong basyang. Diretso na po tayo sa iba nating balita mga kapuso. Sumeradyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Sa panayam kay Ginoong Joel Lagrosa ng MDRRMO Magsaysay, Palawan, kaugnay sa binabantayang bagyong Basyang na ngayon ay isang low pressure area na lamang. Ayon sa kanya ay nakararanas sila ng pagambon at maulap na panahon kahapon habang wala namang malakas na hangin ang kanilang naranasan. Sa ngayon po sir, ang weather condition dito sa Magsaysay is cloudy with light shower and moderate wind. With no significant disturbance observed with the municipality as of this report. So umaambo na ngayon dyan po sa bayan ng Magsaysay. Kumusta naman yung hangin, sir? Malakas na ba? Hindi pa rin? Wala akong kalmado po ngayon compare sa nakaraang mga araw na medyo patak ang Handa rin naman sila sakaling maapektuhan ng panahon at kung saan naka-activate ang kanilang emergency response team at mga gamit habang may mga coordination na silang ginagawa para sa barangay at tukoy na rin ang mga evacuation center. Ang preparedness measure namin for Typhoon Basyang, unang-una ay ang emergency response team namin o ang ERT namin ay mula kahapon ay 24/7 na operational ang status. At ang mga MCR rin po personnel, yung municipal emergency response team volunteers ay nakaantabay na din po. And continuous po ang coordination namin sa mga barangay sa pagmumonitor ng kanilang area of responsibility. At bukas din po ang aming emergency hotlines para sa pag-disseminate ng mga information at para ma-access kami sa opisina. At ang mga vehicles na handful equipment ay nakarito na rin po at standby na rin po sa operation center sa ngayon. At
na-identify na rin po namin ang evacuation centers kung sakaling kakailanganing magpa-evacuate at kababayan. Regular naman na may mga evacuees pag may bagyo ay ang Sitio Carba sa Barangay Balagen. Habang nasa 150 pamilya na ang alam na rin ng mga ito kung ano ang gagawin. Ang madalas po namin at regular namin pag direct pass kami ng bagyo ay ang particularly ang Sitio San Carba sa Barangay Balagen. Yun po ang regular namin na ini-evacuate. So, More or less sir, mga 150 families ang ini-evacuate namin sa barangay na nasabi. Na-educate na rin ang community na yun. Alam na nila kung ano center ang kanilang pupuntahan. May designated evacuation centers na ang bawat pamilya. Mga kapuso, ang tinig ni MDRMO Head Joel Lagrosa ng Bayan ng Magsaysay. Super Radio, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Sa panayam naman kay MDRMO Head Raymond Osorio ng Bayan ng El Nido, patuloy ang kanilang monitoring sa posibleng sama ng panahon kaya nakadepende sila sa weather bulletin ng Pag-asa. Kaya sa ngayon nakahanda na bagamat sinasabi na posibleng matunaw ang bagyo pag tumama sa lupa. Actually sir, nung continuous po namin na monitor po namin, ay bumababa po kasi ang bagyong Basyang Sa ngayon po ay nakatipid pa rin kami po kay Pag-asa sa kanila po ang pinapaglabas na weather bulletin. And then po, may kasama po kami sa incident management po sa planning section sa situational unit leader namin ng sa GAD. Sila na minomonitor din po nila. Sa ngayon po, actually ay yung PEDRA po natin ay ginagawa na rin po so activated po natin bagamat hindi pa rin tayo kampante na alam po natin na medyo sabi niya mayroong agam-agam na malulusaw siya pag nag-land siya sa Minlan po sa ating kalupaan, pero sa ngayon sir ay pinaghahandaan po namin yung ukol po dyan. Anyang ulan na dulot sana ng sama ng panahon ang kanilang binabantayan. Bagamat hindi ganong kalakas ang hangin na dala nito, binabantayan pa rin nila dahil may ilang lugar sa kanila ang flood-prone area. So tinitignan natin sir kasi yung bagyo po ay signal number 1 na tayo sa as of now, signal number 2 na po yung dadaanan niya. Pero tinitignan pa rin natin sir kasi kung hangin sa 55 kilometers baka kayanin pa. Pero tinitignan kasi natin sir yung pool niya, yung volume po ng tubig na dadalhin niya. Like what happened in Tino, sa amin yung hangin, nandito naman po sa Roas yung So tinitingnan po natin yung ikot po, yung position po ng clouds niya, Yun yung kasi may dalang tubig po tinitingnan din po natin yun. Ano bang mga lugar dyan, sir? Yung prone po sa baha at landslide sa El Nido? May mga spotted area po tayo na may mga flood prone area, yung poblasyon po natin. Bago yung ilog naman po dito sa may Villa Libertad, malapit po sa opisina natin. Yung dito po sa may portion po ng Mandag area po. So, yun po yung tinitingnan po natin. At saka doon po sa eastern part po natin sa dalawang barangay po sa eastern part po natin ng El Nido po. Mga kapuso, ang tinig po ni Ginoong Raymond Osorio ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office sa bayan ng El Nido, Palawan. Super Radio, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Morning po Sir June, dito sa amin sa bayan ng Dumaran nakaranas ng ulan pero hindi gaano malakas. Akala ko tuloy-tuloy na ang ulan kasi paubos na ang tubig sa balon. Ngayon wala ng ulan. Mula po yan kay Kalikasan Kimura dyan sa bayan ng Dumaran. Sa iba pang ratsada na ating balita ngayong umaga mga kapuso, umaabot sa mahigit 18,000 ang naitatalang voters registration turnout ng Commission on Election
sa buong lalawigan ng Palawan mula na magsimula ang rehistrasyon noong ika-20 ng Oktubre 2025. Batay sa impormasyong binahagi ni Ginoong Jumel Ordaz ng tagapagsalita ng Provincial Comelec, may kabuuang 12,433 turnout hanggang Enero 31, 2026. Sa nasabing bilang, nasa 8,758 ang bagong botante. 4,969 ang nasa edad 15 hanggang 17 anyos, habang nasa 13,824 naman ang mga edad 18 anyos pataas. Nangunguna ang Puerto Princesa sa may pinakamataas na turnout na umaabot sa 5,897. Sinundan ng El Nido na may 1,706. Pangatlo ang Quezon na may 1,574. Batarasa na may 1,429 at Brooks Point na may 1,337, habang ibang munisipyo ay nasa 900 pababa. Aabot naman sa 926 na itala sa Register Anywhere Program, habang tinatayang 230 ang daily average ng mga nagrehistro. Samantala, patuloy naman na panawagan ng COMELEC sa publiko na magparehistro na magtatagal hanggang Mayo 18 ngayong taon. Maganda mga kapuso, makapagparehistro na po tayo. Hindi na po natin kailangan na antayin pa yung napakahabang pila. Kung kailangan pang maglagay ng mga tent sa harap ng mga ginagawa pong registration site. Yung mga magpapareactivate, yung mga magpapalipat, ngayon pa lang po asikasuhin nyo na. Wala pong gaanong pila yung ating COMELEC. At smooth lang, madali lang yung gawin mga kapuso. Kung gusto magpa-reactivate, magpapa-transfer ng munisipyo, o kaya galing dito sa lungsod, papunta ng munisipyo, o galing sa munisipyo, papunta ng puerto. Yan. Lipat-lipat. Sa iba pang balita, isang 16 anyos na LGBTQ+ ang umano'y pinagtangkang pagsamantalahan ng isang lalaki sa sitio Pulang Lupa, Barangay Napsan, Puerto Princesa City, bandang alas 11 ng hapon ng umaga noong Pebrero 3. Ang biktima isang out-of-school youth at residente ng sitio Pulang Lupa, Barangay Montible. Habang suspect naman na kinilalang si alias Vince, 56 anyos, na isang dating bilanggo at residente rin sa nasabing lugar. Sa investigasyon ng Police Station 6, inutusan naman ang biktima ng kanyang tiyahin na maghatid ang mahalagang papeles sa kapitbahay. Ngunit ang pauwi siya, doon naman siya tinangkang pagsamantalahan ng suspect na nag-aabang noon sa masukal na bahagi ng kalsada. Dahil sa takot gawa ng may dalang itak ang suspect at liblib ang lugar, ay hindi na nakapanghihipan ng tulong ang biktima. Ngayon man, nagawa niyang makawala at makatakas matapos manlaban sa suspect. Agad naman nagkasa ng follow-up operation ng PNP at sa tulong ng opisyal ng barangay, na-arresto ang suspect sa kanyang tirahan. Kasalukuyang nasa kustodiya ng pulisya ang suspect at inihanda ang kaukulang kasong attempted rape sa ilalim ng RA 8553 o Anti-Rape Law of 1997 na isasampal laban sa kanya. Maabot naman sa 62 ang naitatalang kaso ng dengue sa Puerto Princesa simula Enero 1 hanggang Pebrero 3, sa batay sa pinakahuling dengue case bulletin ng City Epidemiology Surveillance Unit. Sa kabuang bilang ng mga kaso, 6 na pasyente ang gumaling na. Ang mga naitalang kaso ay binubuo ng 27 na suspected, 18 ang probable at 17 namang ang confirmed dengue infection. Batay sa datos, ang mga batang edad 1 hanggang 10 taong gulang ang pinakamaraming naapektuhan, dahilan upang paalalahanan ng mga magulang at tagapag-alaga na maging mas maagap sa pagprotekta sa mga bata laban sa kagat ng lamok na nagdadala ng dengue. Nangunguna naman ang Barangay Siksikan sa may pinakamataas na bilang ng naitatalang kaso na may 7 sa nasabing panahon. Upang maiwasan ang pagtaas ng kaso ng dengue, patuloy na hinikayat ng City Health Office ang publiko na makiisa sa 5S strategy laban sa dengue na kinabibilangan po yan ng search and destroy. Siyempre kabilang po yan yung pagsira sa mga posibleng pamugaran ng lamok
At self-protection measures, gumamit ng kulambo at yung mahabang manggas. Seek early consultation, agad magpatingin sa doktor. Support spraying, makipagtulungan po sa pagsasagawa ng spraying sa inyong lugar. At sustain hydration, tiyaking uminom ng 8 hanggang 12 baso na tubig araw-araw mga kapuso. At pinapaalala rin ang Vector-Borne Disease Prevention and Control Program ang regular na paglilinis sa ating pong mga kapaligiran at maging maagap sa pagpapakonsulta sa ating mga health center. Oy, good news ito sa ating mga nanay na buntis. Hindi na po kailangan gumastos pa ng 900 piso hanggang 1,800 piso para po sa pelvic ultrasound ng mga buntis na nanay dito po sa Puerto Princesa. Meron na rin po kasing libreng ultrasound para sa mga buntis na kliyente ng City Health Medical Complex. Tuwing Martes, libreng ultrasound. Tuwing Webes, tuloy-tuloy naman na prenatal check-up. Hanggang 15 buntis lang pala ang pwede kada araw. Kaya ang suggestion ng ating mga kabayan, sana 50 na pregnant women yung araw-araw na ma-accommodate ng ating pong City Health Office. Nasa kustodiya na ngayon ang Puerto Princesa City Police Office, Police Station 2, ang suspect sa nangyaring pang-hold up sa isang guro sa Barangay Santa Lourdes noong nakaraang Pebrero 1 mga kapuso. Itong kinumpirma ni Punong Barangay Dong Pulangco kung saan voluntaryong isinuko ng pamilya ng suspect ang kanilang kaanak sa mga otoridad. Kinilala rin mismo ng biktimang guro ang suspect bilang taong humold up sa kanya. Nang hold up sa kanya, inamin naman ng 22 anyos na suspect ang ginawang krimen, subalit hindi na po na-recover pa ang ginamit itong baril na kanya namang itinanggi. Sa kasalukuyan, panatag na unang mga residente ng barangay dahil sa nasa kustodiya na ng pulisya ang suspect at hindi na muling makakapambiktima. Alright mga kapuso, nasa ating mamaya may makakausap pa tayo mula naman sa tanggapan ng City Veterinary Office. Kaugnay po doon sa sinagawang nilang operation kahapon na nakakumpiska po ng mga karne na walang kaukulang dokumento. Ano po yung gagawin dito ng ating pong City Vet at yung kanilang ginagawang activity na libreng pagbabakuna kontra rabies mga kapuso. Sa ating mga barangay po yan. At alamin din natin yung presyo ngayon ng ating mga karne sa mga pamilihan natin at talipapa man yan at dito sa pamilihang panlungsod mga kapuso. Mga kapuso, balik po tayo sa ating palatuntunan. Makakasama na po natin ngayong umaga si Attorney Jerty Mayo Anda ng Environmental Legal Assistance Center ng dito sa lalawigan ng Palawan. Magandang umaga po, Attorney Jerty. Live po tayo sa GMA Super Radio Palawan. Si June Bantaculo po ito, ma'am. Hello po. Araw din sa iyo at sa lahat ng nakikinig ng programa mo. Opo, Attorney Jerty, maraming salamat po sa pagtanggap ng aming tawag. Unang-una po, kamusta po yung naging sinagawa po natin kamakailan na public consultation na dyan po sa Barangay Langogan dito po sa Puerto Princesa. Kaugnay po sa nireklamo ng ating mga katutubo at mga kababayan dyan sa illegal, sa mga sakwari na ginagawa po dyan sa Barangay Langogan, Attorney. Yung January 27 na event or activity, that was a joint, basically a committee on environment by the City Council. Led yan by the committee chair, Councilor Elgin Damasco. And then they decided to hold a consultation, a public consultation or public meeting in Barangay Langogan in response to the petition of residents of Langogan. So may nagpetition doon hinggil sa quarry at may mungkahi na dapat magkaroon ng moratorium. Ngayon, madaming nagsalita but at early afternoon ang natukoy na mga ways forward ay dapat merong resolution na dapat makapagsagawa ng environmental assessment.
Ang follow-up letter namin doon ay sana komprehensibong pag-aaral. Bagamat environmental impact assessment yung sinasabi, ang ano lang namin, ang komentaryo doon sa follow-up letter namin last week ay sana comprehensive study na lang or assessment ang gamitin. Kasi pag environmental impact assessment, ano siya mami-misinterpret na related sa doon sa environmental impact statement system ng Presidential Decree 1586, no, na ginagawa ng proponents. Ito kasi ay dapat gawin ng isang multi-agency body or a third-party group na may mga experts, scientists, at iba ding iba ding mga bahagi ng pamahalaan, pati yung pamayanan, para pag-aralan kung ano ba ang naging epekto ng pagkakwari doon sa barangay. Yung pagpapasa ng moratorium, binalik ng committee doon sa barangay kasi ang posisyon nila ay dapat may barangay resolution bago ang city council ay makapagpasya ukol doon. So yung public consultation ay bilang pagtugon doon sa petisyon at marinig yung mga mamamayan. Doon din yung quarry operators, yung mga katutubo, yung barangay officials, at mga mga magsasaka, mga mangingisda. Sa akin na pakikinig sa kanila, maraming agam-agam doon sa patuloy na pagkakwari. Yung quarry operators naman, meron silang argumento na nagko-comply sila, handa silang magbayad ng dagdag na royalty sa mga katutubo. Ang sinasabi naman ni Councilor Elgin na pag moratorium, walang lahat yan ay saklaw. Pati yung paggagawa mo ng personal na toilet, halimbawa, o yung mga pangangailangan ng barangay, binanggit yon. Ako naman, sa ELAC naman, with all due respect, ang aming posisyon ay yung moratorium naman, any ordinance, can provide for exceptions. Kasi yung Provincial Mining Moratorium Ordinance natin, di ba, has exceptions naman. Pero ultimately, discretion kasi yan ng committee at ng city council. Ang mahalaga lang, makita natin na problema talaga ang pagkakwari. Bagamat kailangan mo ng quarry materials sa ating construction development activities, ang realidad, meron talagang problema sa baba. So pumunta kami doon sa area hanggang sa dulo yon, Hindi pa kami umakyat ng Manggapin. Pero doon sa lugar na ang tawag nila Ilustrisimo na quarry, okay? Nakita natin doon na merong may mga kailangan talagang maisagawa. Bawa, sinabi nga ni Councilor Elgin, walang backfilling, di ba? Yung pagtatanim. Although maraming issues, may sinasabi din yung quarry operators na illegal logging yan at gold panning sa taas, which is an enforcement problem. Ang sinabi naman ng City Enro na sa kanilang pagmomonitor, 10% daw ang hindi nagko-comply. Okay? Kami, with due respect, we will recognize na yan ang pananaw nila, but sa pananaw namin, kailangan talaga ng komprehensibong pagtatasa, pag-a-assess, pag-aralan yung quarrying doon. At hindi lang Langogan, June, kasi may lumapit na sa akin kahapon na taga-Tanabag at meron ding nag-message sa ELAC na taga-Concepcion. At meron ding mga kababayan natin sa Binduyan at meron din taga-Mauyon. Actually, ang sinasabi ko nga, pati sa Aborlan, although ang Aborlan, that can be subject of another discussion kasi meron kaming study ukol dun sa Apurawan. Ang Apurawan, Aborlan, na quarry, Pero dito sa Puerto Princesa, maliwanag na dapat mapakinggan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan na problema ang pagkakwari. Kailangan siya, pero may problema yung pagpapatupad. Diba? Hindi sa pwedeng isang tabi ang problema. At hindi pwedeng i-rationalize na wala na tayong magagawa kasi pagbabago ng klima. Ang argumento namin dyan, kung may geohazards at climate vulnerability has been established, all the more na dapat careful tayo, di ba? Meron tayong safeguards dapat. All the more na dapat hindi natin payagan niya ng walang pakundangan, di ba? Dapat i-regulate mo strictly yon. Kasi nga, vulnerable yung area to flooding.
So, sabihin na natin na okay, Odette contributed to the flooding, pero may tino eh. Yung nakausap ko kahapon sa Taga-Tanabag na may lupa, yung lupa niya lumiit na. Tino to naapektuhan siya ng Odette, pero nakita niya rin yung quarry. At apektado sila ng bagyong Tino. So, in other words, the barangays I mentioned are vulnerable already to climate change. So kung vulnerable, wag natin ibintang sa pagbabago ng klima ang dahilan at ituloy-tuloy lang natin yung pagkakwari. Kasi as we speak, more than 20 applications are pending. Kasi kung ganun ang pananaw ng ating mga opisyales, mawalang galang na, talagang kawawa ang ating mga kababayan. Di ba? Karapatan nila mabuhay sa isang maayos, malinis, at sustainable kapaligiran. Karapatang pantao yan, according to the United Nations in 2024. So, yung right to clean, healthy, and sustainable environment is a human right. Kaya karapatang pantao ang idinadaing nila kung sila ay apektado. Kaya, maulang galang na po sa lahat ng opisyales, pananaw na kung ang pagbibintangan natin ay pagbabago ng klima lang at ang gold panning at illegal logging, at isasantabi natin yung hinaing ng mga mamamayan, mapanganib yun sa hinaharap ng ating mga mamamayan. Alam ko naman nakikinig sila Pero sa pakikinig ko sa mga ilang opisyales, pagbabago ng klima ang sinasabi na dahilan. Ang amin, tugon dyan, kung ang mga opisyales ay nagsasabi na may pagbabago ng klima, nagkakaisa tayo doon, all the more because you are climate vulnerable and the area is apparently a geohazard-prone area, all the more the assessment must be done at ang pananaw ng ELAC dyan, ang posisyon namin, hanggang magkaroon ng pag-aaral, ay wag muna payagan ang bagong pagkakwari. Yung existing, patapusin na yon. Pero hanggang walang pag-aaral na nagsasabi na papayagan ang pagkakwari sa mga ilang tukoy na lugar, wag munang payagan. Diba? Kahit na hindi mo na sabihin quarry, ang amin evidence-based, scientific-based na proseso ng pagsusuri at pag-aaral. May mandato ang pamalang lokal na yan ay tugunan. Kaya, posisyon po namin yan. Regardless of whether there's a quarry moratorium or not, okay? Dapat munang mag-aral, tukuyin kung saan pwede yung quarry, tasahin kung kumusta yung quarry operations, lahat ba ay sumusunod? 90% walang free and prior informed consent. Yun ang sinasabi ng NCIP at ng mga katutubo. So may mga June, may mga suliranin ukol dyan. Kaya ginagalang natin yung desisyon na kailangan mo mag-quarry pero walang pakundangan dapat ang proseso. Strictly regulated and studied, scientific ang basis, evidence-based. Yun yung nakikita namin. In fairness doon sa mga mamamayan mula Mauyon hanggang Langugan. Maraming nagrereklamo, ang iba natatakot na nga, kaya pumupunta sa ELAC para magreklamo sa Messenger, sa Facebook, sa text, sa tawag. Every week po yan, June. Every week, nakakatanggap talaga kami ng sulat o mensahe o tawag ukol sa quarry. Puerto Princesa yan at Aborlan. Sa ngayon, yun yung nakakaabot sa opisina. Kaya yun yung tingin namin, yung Langugan na consultation, I think it is good. We also need to express appreciation to the Committee on Environment na ginawa nila yon, nagpatawag ng consultation, nandun yung barangay officials, but I think kailangan pa ng dagdag na dialogo para yung pananaw ukol doon sa pagbabago ng klima, sa quarry, sa karapatan ng katutubo, karapatan ng magsasaka, mangingisda, at iba pang residente na mabuhay sa isang maayos na kapaligiran, lahat po yan ay dapat isaalang-alang. At kung nagdidebate pa tayo ukol doon sa moratorium o hindi, ang pag-aaral dapat ang magiging gabay natin. At kung wala pang pag-aaral, precautionary principle ang i-assert namin because there's no absolute certainty that quarrying operations are 100% compliant. There's no absolute certainty that the human rights of the residents of Langugan, at include ko na yung ibang barangays, di ba, are safeguarded, okay? Then I think right nila to be protected first.
Diba? Yes po. Tukuyin, pag-aralan saan yung appropriate areas na pwede ang quarry, assess the track record of all the quarry operators, ilan yung compliant, okay? Malinaw sa amin nung nakita namin na may problema talaga. Pangatlo, gusto kong i-assert, June, yung river rehabilitation. Yun, opo. Kasi nakausap ko yung isang residente na may lupa sa Tanagabag kahapon. Lumapit siya sa akin, no? At may mga text pa na, bakit attorney yung river rehab, kinakwari pa rin. I think that is really dangerous. Kaya nga ang sinasabi ng patakaran natin, kung river rehabilitation yan, at magdedredge ka, ang gitna lang ang kukunin mo. At itatabi mo yung quarry materials sa tabi. Pero hindi mo ikakwari yung tabi. Kasi nga ang ilog na kailangan mong mapangalagaan. We can invite Palawenya geologist, si Dane Tirabang, no? Who examined the Purawan watershed. We listened to her a few days ago. Pinag-aralan niya yon at marami kang matututunan sa kanya kung ano yung katangian ng tubig kanlungan ng watershed at katangian ng ilog. Okay? Kaya ang akin masalimuot pala din to, no? June. Opo. Kami kahit sa ELAC natututo kami dito, no? Kasi for a long time large scale and small scale mining tayo, di ba? Opo. Yung quarry, sinasabi namin, hindi siya kasama dun sa moratorium ordinance, but apparently, hindi siya strictly regulated. Opo. Okay? Meron pa kaming naririnig na corruption stories, corruption-related stories about it. Ayaw lang magsalita nung nagkikwento sa amin dahil takot, di ba? Opo. So, yan po ay mga iba't ibang bagay-bagay na kailangan natin isaalang-alang pag pinag-uusapan natin ng quarry. So, in conclusion, wag natin isang tabi yung problema at ibintang natin sa pagbabago ng klima o sa gold panning at sa illegal logging lang. Tutukan natin, June, Opo, yung opo. pag-aaral. Ayun. Maraming salamat po, attorney, at napakaganda po ng mga binahagi po ninyo. Alam ko po, meron po kayong mga ginagawang pagpupulong ngayon. Inyo na lang pong mensahe sa ating mga kababayan, lalo na talagang gusto nila na pagpahingin muna ang Barangay Langogan sa quarrying operation na Attorney Gertis. Ma'am. Well, June, salamat sa oportunidad na makapagpahayag tayo. Opo. Maganda ang media ay nakamanman dito. Gusto ko lang pong sabihin sa taga Barangay Langogan, salamat ay lumahaw kayo doon. Pro-moratorium kayo or anti-moratorium at least na pahayag nyo. Pero kailangan ituloy po natin, mga kababayan, ang pagsusuri at ang pag-aaral. Kasi ang likas yaman, ang river, hindi man nakakapagsalita yan. Opo. At ikaw at ako, June, ay tagapangalaga tayo. We are a steward and trustee. Okay? Nasa batas din yan. Kaya sana po sa lahat ng opisales, cautious tayo. Apply the precautionary principle. Climate change must be used as a basis for determining whether quarry should be pursued or not. At marami pang barangay, June, Opo. na dapat din mapakinggan, no? Mauyon, Dinduyan, Concepcion, Tanabag, bukod sa Langugan. At sila ay dapat din marinig. So titingnan natin how the city government will respond to those issues. So maraming salamat, isang makakalikasang araw sa iyo. Mga kapuso, si Attorney Gerty Mayo Anda ng Environmental Legal Assistance Center. Napakaganda, no? Hindi lang pala Langogan yung nakakaranas ng ganitong mga mga kapuso ng problema, maging yung Tanabang at iba pang mga barangay at ang bayan ng Aborlan. Magandang pag-usapan yan sa mga susunod na araw. Medyo bitin lang dahil busy kasi sila, attorney, no? May mga pagpupulong silang ginagawa at di natin sana pwede rin pag-usapan sa Aborlan kasi isa rin sa mga nakikita natin yung mga quarrying operation. Okay naman yung quarrying. Ang problema, yung sobra-sobra na yung ginagawang operation, mga kapuso, na nagiging dahilan na ito na yung tinitingnan na dahilan ng pagbaha kung sa ilang mga area at bunsod pa yan, lumiliit yung ibang area. Marami pang dahilan kaya napakaganda, no? Binabanggit ng ni attorney at ito nabanggit rin ni Konsehal Elgin Damasco na panahon na talaga na magkaroon ng masusing pag-aaral, no? Diyan sa
Barangay Langogan at iba pa nating mga barangay, no? Maganda mapag-usapan ito dahil dati ang pinangangambahan lang mga kapuso yung problema doon sa illegal mining at illegal logging mga kapuso. Pero ngayon, hindi na po dapat natin isantabi yung problema rin pala sa quarrying. Bagaman yung ating mga negosyante, yung mga operator natin, sabi nga nila, ginagawa naman nila yung kanilang mga obligasyon. Nandyan yung mga permit at yung mga iba pang mga dokumento para maging legal yung kanilang hanap buhay. Ang problema, umaaray naman yung ating mga kababayan na may mahalaga rin sanang dapat tingnan ito ng ating gobyerno at nito na maganda nakabantay rin yung ating mga non-government organization mga kapuso. At syempre tayo sa media nakaantabi rin tayo para ito problema ito ng ating mga kabarangay. Hindi ito dapat na ipagsawalang bahala mga kapuso. Lalo na pagdating ng panahon, ito yung nakikita nilang problema, mga pagbaha, nawala ng hanap buhay, nawawala ng ari-arian mga kapuso. Kasi sa panahon ngayon mga kapuso, hindi na natin maiwasan talaga. Ang dagdag nga dyan yung climate change mga kapuso. Pero kung climate change, dagdagan pa natin ang mga ganitong klase ng mga operasyon, tila nagiging sobra-sobra mga kapuso, minsan nakaka-apekto na talaga sa ating kalikasan. At ang naiipit dito, yung ating mga kababayan, lalo na yung ating mga katutubo. Alright mga kapuso, medyo kinakapusa po tayo sa oras. Maraming salamat Super Layalin Agnes Haranilla, ating production assistant. Maraming salamat Super Rene Olape. Maraming salamat mga kapuso sa inyong panonood at sa ating mga nakikinig sa radyo. Maraming salamat po sa inyo pong pakikinig. Yan ang mga balita na dapat nyong malaman mga kapuso. Kami inyong sandigan ng katotohanan. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Ako inyong kapuso, Super June Visor Bantaculo. Para sa malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, buong puso kami para sa Pilipino. Maraming salamat po.